Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Things Channel. Magbibigay po tayo ng opinion at analysis sa post ng politico.com.ph. Senator Robin Padilla is confident that 13 members majority will remain intact despite rumors of a plot to oust Senate President Alan Cayetano. Padilla admitted that the majority is slim, but he is hopeful its members will rally behind Cayetano for now. Sa ngayon po, ang numero namin ay talagang manipis. Napakanipis noon. 13. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari sa mga darating na araw. Pero ako, naniniwala yung 13 na yan ay hindi na magbabago. He said in an interview on Billionario News Channel, Agenda Newscast on Monday, May 18. Padilla, however, did not completely rule out the possibility that some might jump ship and move to install a new Senate chief. He admitted that he doesn't take part in talks on any leadership change. Kung maka-13 ang minority, kung meron sa amin na lilipat sa kabila na makakaboto, hindi imposible yon, he said. Under Senate rules, at least 13 votes are required to elect a Senate President. Padilla and 12 other pro-Duterte senators voted to unseat Senate President Tito Soto and install Cayetano as the new Senate chief last week. The leadership change came ahead of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Since then, the chamber has been anything but quiet. Rumors about another Senate coup surfaced amidst criticism on Cayetano's leadership in the face of chaotic scenes from Soto's ouster, a gunfire incident, and the standoff involving Senator Ronald De La Rosa and government agencies attempting to serve the ICC warrant against him. For now, the pro-Cayetano bloc includes Padilla, De La Rosa, Senators Francis Escudero, Joel Villanueva, Jaime Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo, Jingo Estrada, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mark Villar, and Camille Villar. Ang ipinapakita ngayon ng majority bloc sa Senado ay malinaw na simbolo ng pagkakaisa at katatagan sa gitna ng matinding political pressure sa kabila ng mga issue at mga kumakalat na chismis tungkol sa panibagong kudita laban kay Alan Cayetano. Nananatiling buo ang suporta ng 13 senator na naniniwalang kailangan ng Senado ng matatag na liderato. Makikita sa pahayag ni Robin ang kanyang kumpiyansa na hindi basta-basta mababasag ang majority bloc. Bagamat aminado siyang manipis ang bilang nila, pinapakita lamang nito na handa silang ipaglaban ang kanilang paninindigan kahit hindi sila overwhelming majority. Sa politika, hindi naman paramihan lang ang laban, kundi ito ay tibay ng samahan at tiwala sa liderato. Ang pagkakaupo ni Cayetano bilang Senate President ay maituturing na resulta ng collective decision ng mga senador na nais ng pagbabago sa direksyon ng Senado. Pinakikita ng majority na kaya nilang magkaisa upang magdala ng panibagong pamumuno na sa tingin nila ay mas magiging matatag at mas mabilis kumilos sa mga mahalagang usapin ng bansa. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersiyang ibinabato sa bagong liderato, normal lamang sa politika ang pagkakaroon ng oposisyon at destabilisasyon attempts, lalo sa kapag may pagbabago sa kapangyarihan. Ngunit hanggang ngayon, nananatili pa rin matibay ang suporta ng majority kay Cayetano. At ito ang pinakamahalagang mensahe na gustong iparating ni Padilla.
Mahalaga ring tandaan na ang majority bloc ay binubuo ng mga veteranong politiko at senador na may kanya-kanyang impluensya at karanasan. Ang kanilang pananatili sa grupo ay indikasyon na may tiwala sila sa kakayanan ni Cayetano na pamunuan ang Senado sa gitna ng mga sensitibong issue gaya ng impeachment proceedings at iba pang national concerns. Ang ipinapakita ng majority bloc sa Senado ay patuloy na pagkakaisa at pagtitiwala sa kasalukuyang liderato ni Alan Cayetano sa kabila ng mga umiikot na usapin tungkol sa posibleng pagbabago sa pamumuno ng mataas na kapulungan. Sa panig ni Robin Padilla, malinaw ang mensahe ng kumpiyansa at mananatiling buo ang 13-member majority. Bagamat aminado siyang manipis ang kanilang bilang, pinapakita nito ang determinasyon ng grupo na panindigan ang kasalukuyang direksyon ng Senado sa gitna ng mga intriga at political pressure. Isa sa mahalagang dahilan kung bakit malakas ang suporta kay Cayetano ay ang kanyang background bilang abogado at veteranong manbabatas. Dahil sa kanyang legal na karanasan, mas may kakayanan siyang magbigay ng malinaw na direksyon sa pagtalakay ng mga sensitibong issue mula sa impeachment proceedings hanggang sa mga pangunahing batas na may mga direktang epekto sa ekonomiya at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa ganitong klase ng pamumuno ay nakikita ng kanyang mga kaalyado bilang mahalaga para masiguradong maayos, sistematiko at may patayang legal ang bawat hakbang ng Senado. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan ng majority bloc na may magiging organisado ang pagharap sa mga isyong pambansa at mas mabibigyang prioridad ang mga panukalang batas na tunay na makakatulong sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Sa ganitong pananaw, ang liderato ni Cayetano ay hindi lang usapin ng posisyon, kundi ng direksyon at resulta para sa bansa. Kahit may mga lumulutang na usapin ng internal tension, normal ito sa mga anumang institusyon ng politikal, lalo na sa panahon ng malalaking desisyon. Ngunit sa ngayon, mananatiling matatag ang majority at patuloy na naniniwala na ang kasalukuyang liderato ay mas may kakayanang magdala ng stability at focus sa trabaho ng Senado. Sa kabuuan, ang mensahe ng majority bloc ay malinaw. Sa ilalim ng liderato ni Cayetano, may mas malinaw na direksyon ang Senado na inaasahang magre-resulta sa mas konkretong benepisyo para sa mga Pilipino.